Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril o di kaya ay para bumili ng kahit ano pa man o ano, kasi may gusto na naman bumili ng baril. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. So wala po ako dyan sa Pilipinas. At kung may problema yung mga baril ninyo at gusto ninyong malaman, itanong lamang ninyo sa ating YouTube channel para natin masagot yan. At meron ding nagtatanong sa Messenger. Hindi po ako sasagot sa Messenger. Hindi po ako gagawa ng video sa Messenger para sa inyo lamang. Dito po kayo magtanong sa YouTube para lahat ay makakaalam. Hindi po ako magiging private tutor ninyo. Sa YouTube po lamang ako sasagot at hindi ako gagawa ng video para i-upload lamang sa isang tao. Okay, maliwanag po yan. At gusto ko lang munang basahin ang katanungan ng isa nating subscribers. Katanungan ni Boy Umay. Okay, bago ko sagutin yung katanungan ni Boy Umay, ay maraming salamat Boy Umay sa iyong palipad o pakulay sa ating videos, sa ating premiere. Okay, at makakatulong yan sa ating mga beneficiaries. Okay, sabi ni Boy Umay, si Boy Umay ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Okay, sabi niya, Sir, sa magazine cut, saan ba pwede bawasan? Sa taas ba or sa ilalim para medyo tumaas kasi medyo sikip ang lock at hirap mag-load ang bala sa chamber. Di kaya mahina ang spring. Okay, bago natin sagutin yan ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 38,965 na mga subscribers. At gusto ko lang muna i-shout out yung bago nating subscribers na tagalipa. Isang babae, si Ellen Faller. Okay, shout out sa iyo, Ellen Faller. Yan. At gusto ko lang pasalamatan din yung ating mga silent viewer. Tayo ay 38,965 na. At salamat sa inyo sa pag-share na ating mga videos dahil patuloy naman tayong dumarami. At ginawa ko itong YouTube channel na ito para sa ating mga beneficiaries. Kaya salamat do sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong yan sa ating 6 na estudyante na tinutulungan makapag-aral. Wala pa po tayong YouTube channel, tayo po ay may mga tinutulungan na. So nagdagdag lang ako dahil ang kinikita, ginawa ko ng 6 yung mga bata dahil ang kinikita ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa kanila. Bagaman kulang pa, ay salamat naman sa mga nag-i-sponsor o mga nagpapadala dito sa ating excuse me, dito sa ating GCash number. Yan yung ating GCash number. So shout out sa ating mga beneficiaries, sa ating mga sponsor sa panguna ni Alfredo Isidro Ordusipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon, yan si Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Ombit ng Kia Motors, si Anthony Evangelista ng Pasay, si Conrado Ilulailio, si Jonar Diaz, at yung ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Mr. Adrian. Ayan, maraming salamat sa inyo. At sana marami pa ang tumulong para madagdagan yung ating mga estudyante. Okay? So, sasagutin na natin yung katanungan ni Boy Umay na parang sa pagkaintindi ko dito ay parang gusto niyang itaas ng konti yung magazine. Kaya tinatanong niya kung saan ba saan ba pwede bawasan, sa taas ba or sa ilalim para medyo tumaas kasi medyo sikip ang lock at hirap mag-load ng bala sa chamber. Okay, di kaya mahina ang spring. Okay, so ang pagkakaintindi ko sa kanyang ay gusto niyang gusto niyang tumaas yung magazine. Gusto niyang tumaas yung magazine pag nakasaksak. Okay, ganito yan.
Pag gusto mong tumaas yung magazine, ay may ano ko dito ha. Wala lang ako 1911 dito, pero pare-pareho naman yan. Ito yung mga tinanggal ko na mga magazine cuts. Ayan o. Kung mapapansin ninyo, ang magazine cuts ay meron ditong ano. So, pag binawasan ninyo yung itaas niyan, dahil nakaganyan yan, pag binawasan ninyo itong itaas, bababa yung magazine. Hindi ninyo kinakailangan bawasan itong taas nito, kasi bababa yung magazine, kasi nakaganyan yan eh. Ayan, nakaganyan yan. Oh. Kung kung masikip itong ipasok, ang babawasan ninyo ay itong face na ito. Huwag yung taas, huwag yung baba. Okay? Yung baba, wala yang kinalaman. Ang may kinalaman dyan sa taas baba, itong ibabaw nitong magazine cuts. Ito. Okay, so, magiging ano yan, pag binawasan ninyo ito, bababa yung magazine. Ngayon, kung gusto niyo itaas yung magazine, ay mag-rebuild kayo dito, sa taas nito, para ito umangat, tumaas. Okay. Isa pang pandemo ko ha. Ito yung mga ganito, kasi ito polymer to eh. Itong mga ganito, yan yung magazine cuts, ay yung tinatamaan ng magazine cuts. Kung gusto ninyong tumaas yung magazine, magdagdag kayo dito. Pero ingat kayo, baka pumasok yung welding sa loob, babangga yung mga bala ninyo doon. So, dito kayo magdadagdag para umangat ito. Kasi nga, ito yung, dito sumasabit yan. Ayan o. Dadaan yung, ito yung magazine cuts. Ito. Dadaan yan dito pag ganun. O. Dadaan yan dito. Yan. Hanggang nasa sumabit yan, doon susabit yan doon. So, kinakailangan, ang dagdagan ninyo ay yung itaas nito. Ito, ang dagdagan ninyo, itong itaas nito. Pag dinagdagan ninyo yung taas nito, aangat yan. Walang babawasan. Kailangan magdagdag. Itong itaas nito. Kasi yan ang sumushoot dito sa slot ng magazine. Kung kinakailangan ninyong gustong itaas. Kung masikip namang ipasok, ang babawasan ninyo itong parte na, itong labas na to, itong wall na to. Kung masikip ipasok. Okay? Pero wag ninyong pasobrahan, kasi pag sumobra yan, malalaglag yung magazine pag pumutok. Ito. Pagka gusto nyong tumaas yung magazine, magdagdag kayo dito sa ibabaw nito. Okay? Para yung magazine ay umangat pataas. Papakita ko sa inyo sa actual ha. Ito yung magazine. Okay? So ipapasok, ito yung magazine cuts oh. Yun, yung magazine cuts na doon. Ayun oh. Hindi pala kita diyan. Andi dito yung magazine cuts oh. Ayan, ando doon, yun. So ipapasok natin itong magazine. Makikita ninyo yan. Ayun. Andi dito oh. Kung mapapansin ninyo, doon yung parte na yon, doon pumasok yung magazine cuts. Dito. Ito. Doon pumasok. Okay. Pero hindi ninyo, kahit magdagdag kayo, kung yan naman ay lapat na dito, hindi rin tataas yan. Kinakailangan titingnan ninyo kung may kawang dito. Okay? Kung gusto niyo tumaas yung magazine, kinakailangan ito ay may kawang dyan. Pag yan ay wala ng kawang, wala nang magagawa yan. Maliban lamang kung magbabawas kayo nitong pad. Babawasan niyo itong pad. Dito kayo mag-adjust kayo nito para ito umangat pataas, kasi kung may stopper yan eh. Kung naka-stopper yan dyan, di na rin yan naangat. So yun ang titingnan ninyo. At doon naman sa kaya kasi mahirap pumasok yung bala sa chamber, mababa ang tayo ng bala, kaya yung iba gustong umangat. Ang tama niyan,
ito yung extractor. Ito yung extractor. Ito yung ejector. Ito yung ejector ha. Bababa ko ng konti yung ano. Ito yung ejector. Ito yung ejector niya. So dapat itong ano ng magazine ay nakadikit na siya doon. Ayan nakadikit natin. Tingnan niyo, itataas ko yung magazine. Ayun ito na yung magazine ha. Ayun so nakadikit na siya doon. At pag ganito dapat ang posisyon ng bala. Tanggalin muna natin yung baril ha. Ito, lagyan natin ng dami bullet. Yan. Ganito dapat, sisilipin ninyo. Ganito dapat ang posisyon ng bala. Yan. Ang bala na ganyan. Kasi kung mababa ang bala na ganyan, mahirap talagang pumunta sa chamber. Kailangan mag-adjust kayo ng magazine para tumaas. Ayan ito ay tinuturo ko doon sa mga gustong gumawa ng mag-aral para malaman ninyo yung function yan. Kung yan ay mababa na ganyan, mahirap talagang pumasok yan. May posible yan na bumara o bumalagbag. Kasi magiging ganyan ang posisyon yan. Magiging ganyan ang posisyon yan. Mahirap yan sumampa. Mahirap sumampa yan. So magiging ganyan yan pag itinulak ng maaring sumakay dito yung slide. Maipit ng slide yan. So ang dapat talaga niyan ay ganito ang posisyon. Ayan tingnan natin, nakalagay yung baril ha. Pag itinulak yan, makikita ninyo na sakto dun sa ramp yung head ng bullet. Sakto ron sa ramp yung head ng bullet at saktong aakyat yan dun. Sakto aakyat yan dun. Pag yan ay mababa, ay mahirap umano. Kaya dapat talaga medyo mataas-taas yung bala. Mataas-taas yung bala. At wag din ninyong babawasan ito. Wag ninyong babawasan ito. Ito. Pag binawasan ninyo yan, hindi sasampa yung bala. Tatayo lang yung bala dyan. Tatayo yung bala, babangga dito. At wag din ninyong babawasan itong ramp ng baril. Wag ninyong ipapasok doon. Lalong hindi angat yung pit ng bala. Okay, ito napaliwanag ko na rin ito nun. So dapat ganyan ang posisyon. Ayan pag itinulak ninyong ganyan, yung dulo ng head ay sakto doon sa ramp. Parang nagpapaakyat yan Kaya nga ramp ang tawag dyan. So ayan. At sana maliwanagan ka, Boy Umay, at nagustuhan mo yung aking demonstration. Ganyan dapat. Yan Yan. Kaya gumawa na akong ganyan. Kahit sa anong mga pistol, dapat ganyan ang posisyon ng pagpasok ng bala sa ramp para hindi siya mahirapan na pumasok. Okay? So yan. At sana maliwanag yung aking tanong. Kung may hindi maliwanag, ay mag-follow up question kayo. Nung sa nag-comment na yun daw yung nasirang ay hindi daw nabasag kundi nag-grinder. Hindi po yan nag-grinder, yan po talaga ay basag. Yan Iba po ang talab ng grinder kaysa sa nabasag. Yan i-close up po na. Hindi po yan nag-grinder. At bakit ko naman i-grinder yan? Bakit ko naman sisirain yan? At hindi naman tayo dito nag-iimbento ng mga content. Okay. Ang isa pa, naputol. Ito yung naputol Ito naputol yan dito. Welding na yan. Tingnan niyo yung pagkakaiba ng nung hindi putol at nung putol. Ito putol, ito hindi putol. Naputol yan dyan. Dahil nga sa kapapalo niya, napuputol yan. So, kung hindi kayo naniniwala sa mga content ko, bahala kayo. Pero totoo yan, sinasabi ko sa inyo, welding yan. Welding yan. Tingnan ninyo yung pagkakaiba ng may welding at walang welding. Yan. Yan ang welding. Dugtong na yan. Tingnan ninyo sa likod. Yan. Welding. Ito walang welding. Napuputol po yan. Kaya ingat po tayo. Kaya tinuturuan ko kayo kung paano ninyo maingatan ang inyong mga firearms. At nang hindi kayo mamroblema. Ako, wala akong problema. Tagagawa ko. Gustong-gusto ng mga gunsmith yan.
na masira ang inyong mga baril para may magawa sila. Okay, so ayan, at hindi yan hindi man niya na grinder. Ayan, oh. Wala pong talab ng grinder na ganyan. Okay? So ayan, at bahala na kayo kung kayo naniniwala sa akin o hindi. Ang alam ko maraming naniniwala sa akin. Meron talaga hindi naniniwala. At wala tayong magagawa doon. Okay. So, babasahin ko lamang uli yung mga top commenters natin. Okay. Community Spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Si Raymond Vincent Cayetano, 40 ang kanyang engagement. Si Danilo Prudenciado ba yun? Ay 19 ang kanyang engagement. Si Unico Iho ay 100 plus ang kanyang engagement. Si Bong De Leon ay 3 ang kanyang engagement. Si Rinaldo Arsenio ay 67 ang engagement. So, pinapalitan niya ng YouTube. So, pag kayo ay malimit mag-comment, malimit kayo mag-engage, malimit kayo manood na aking YouTube, at mag-like kayo. Importante yung like para mapasama kayo dyan. Okay, at maraming salamat sa nanood ninyo na aking mga videos at sa hindi pag-skip ng ads. Kayo po ay nakakatulong sa ating mga beneficiaries. Hanggang sa muli po, God bless us all. Magtanong lang kayo at sasagutin natin sa abot ng ating maliit na kaalaman. Thank you very much.